may mga nagbabas, may mga nagbubuli, may mga pabor din sa mga ginawa ni Rendon at may mga hindi rin pabor sa mga nangyari. Agree ba daw ako or hindi ba ako agree sa nangyaring pagganap ni Midiwata bilang Reyna Elena? Isang mapagpalang gabi po sa atin lahat. Kaibigan, pag-usapan niya natin itong nangyari kina Rendon Labrador at kay Rosmar, na kung saan nagkaroon po ng hindi magandang pagkakaunawaan, tinatawag na understanding. Dito nga labo-labo ang isyo. Labo-labo ang opinion, labo-labo ang komento sa larangan ng social media. May mga may mga nagbabas, may mga nagbubuli, may mga pabor din sa mga ginawa ni Rendon at may mga hindi rin pabor sa mga nangyari. Now, ako bilang isang social media vlogger since 2004 at ngayon more than 24 years na rin tayong vlogger sa larangan ng social media, ito po ang aking personal opinion sa issue kina Rendon Labrador at kay Rose Mar na vlogger, kapwa ko mga vlogger. Naging usap-usapan nitong mga nakaraan araw ang ginawang pambabastos ni Rosemar at Rendon kasama ang kanilang grupo na tinatawag na Team Malakas sa Coron, Palawan. Sila'y namigay ng konting tulong sa ilang tao doon. Bagamat ang intensyon ay maganda, may ilan pa din na hindi natuwa sa mga pangyayari. Gaya na lamang ng isang staff sa Mayor's Office ng Coron na si Ma'am Jo, na nagawang mag-post sa social media ng kanyang saloobin. Hindi naging maganda ang dating ng naturang post ng empleyado ng munisipyo, kina Rosmar at Rendon at sa kanila team. Kaya kanilang sinugod ang munisipyo Mayor's Office at doon ay pinagalitan ang staff ni Mayor. Marami ang agad pumuna sa hindi magandang inasal ng team ni Rosmar at Rendon dahil sa ginawa nilang paghisigaw at panggugulo sa opisina ni Mayor. Ang aking opinyon, opo, tama kayo, nagkamali sina Rosmar at Rendon at ang kanilang team sa kanilang mga inasal. Hindi maayos at maganda ang ginawa nila paghandle sa sitwasyon. Bagkos sila ay nagpadala sa kanilang mga emosyon. Tao lang din sila, nasasaktan, nagagalit, nagkakamali, gaya ng bawat isa sa atin. At minsan, kapag tayo ay nagpapadala sa bugso ng ating mga damdamin, nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi na natin pa napag-iisipan mabuti. Kaya sa huli, pagkalma natin, saka natin maiisip na nagkamali pala tayo. Ang maganda dito ay nagbigay na ng ang kanilang team ng public apology. Ibig sabihin ay inaako at inaamin nila na may managawa silang kasalanan sa staff ni Mayor. Kay Mayor at lalo na higit sa mga tao ng Coron, Palawan. Aminado sila na sila ay naging mataas, mayabang at nakapagbitaw ng mga salitang hindi nararapat at tunay na nakakasakit ng damdamin ng mga taga-Coron. Buong puso nilang tinatanggap na kung ano man ang maging desisyon ni Mayor at ng mga taga-Coron, kung sila man ay ideklarang person non grata ay kanilang tatanggapin. Lahat tayo ay nagkakamali. Huwag tayong magmalinis. Wala taong malinis, walang taong 100% ay mabait o mabuti. Wala tayong hindi nagkakasala. Pero ilan lang ang taong umaamin sa kasalanan at humihingi ng kapatawaran. Kaya sana bago kayo magbas kay Rosmar or kay Rendon at sa kanilang team, isipin mo muna maigi kung ikaw ba ay nagawa na minsan sa isang malaking kasalanan at humingi ng kapatawaran sa gitna ng batikos, puna at galit ng mga taong nakapaligid sa inyo. Mga nagtatanong sa akin at mga nagme-message din about dito sa issue kay Diwata Paris, na kung saan agree ba daw ako or hindi ba ako agree sa nangyaring pagganap ni Midiwata bilang Reyna Elena. Ako mga kaibigan, bilang isang LGBT, parte ng LGBT, hanay ng LGBT,
at ako'y lantad naman sa social media ang pagiging kong bakla or bisexual, ito po ang aking saloobin sa usapin dito sa pagiging pagtupad ni Diwata bilang Reyna Elena. Kamakailan lang ay naging laman din ng balita ng ang social media sensation at businessman na si Diwata dahil sa kanyang paglahok sa isang sagala na nangyari sa Malabon City. Base sa mga post online, si Diwata ay isa sa mga naging Reyna Elena sa naganap na pasagala sa nasabing syudad na nilahukan ng mga miyembro ng LGBT community bilang selebrasyon sa Pride Month ngayong June. Walang mali sa ginawa ni Diwata, kaya walang sinuman sa atin ang may karapatan husgahan siya. Isa lamang siya sa mga naimbitahan ng organizer ng nasabing sagala. Natural lamang na paunlakan niya ang imbitasyon, lalo na kung may tiip o talente naman na involved. Ika nga, business is business. Kung siya naman ay kikita at magkakapera dahil sa pagrampa, ay bakit hindi tanggapin ang inaalok na trabaho o racket? Isa pa, ang naturang sagala o sa gay la ay nilahukan lamang ng mga miyembro ng LGBT sapagkat ito nga ay selebrasyon ng lungsod ng Malabon para sa Pride Month. Para ito sa lahat ng LGBT community. Kaya nararapat lamang nagampanan din ito ng mga miyembro ng aming komunidad. Malaya ang sino man miyembro na ipahayag ang kanilang sarili dahil ang buwanan na ito ay ginugunita sa pagkakilanlan sa LGBT community. Para sa mga organizer ng nasabing event o sa lahat ng mga nagnanais pa na magsagawa ng kagayang event na ito, siguro upang maiwasan na lamang ang anupaman, batikos, tama na sagala na lamang ang itawag. Wag nang gagamitin ng salitang Santa Cruzan. Pangalawa, wag nang gumamit pa ng mga titulong tulad ng Reyna Elena o Reyna Imperatriz dahil ito ay mga titulo para kay Maria. Bagkos ay gumagamit na lamang titulo na Queen at pangatlo, wag na lamang magdala o kumapit ng kahit na anong relihiyosong mga gamit tulad ng rosaryo at cross. Pwedeng-pwede naman sumagala ang LGBT dahil ito ay kanilang kalayaan at daan ng ipag-express nila sa kanilang sarili. Kahit hindi man si Diwata, kahit isang simpleng miyembro lamang ng LGBT ay pwedeng-pwedeng rumampa at sumagala.